Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Nagpunta sina Jesus sa Capernaum at nang sumunod na araw ng pamamahinga, ay pumasok si Jesus sa sinagoga at nagturo. Namangha ang mga tao sapagkat nagtuturo siya ng may kapangyarihan, hindi tulad ng mga tagapagturo ng kautusan. Bigla namang pumasok sa sinagoga ang isang lalaking sinasapian ng masamang espiritu. Ito'y sumigaw, "Ano ang pakay mo sa amin, Jesus na taga Nazaret? Naparito ka ba upang kami puksain? Kilala kita. Ikaw ang banal na mula sa Diyos." Ngunit iniutos ni Jesus sa masamang espiritu, "Tumahimik ka, lumabas ka sa kanya." Pinangisay ng masamang espiritu ang lalaki at sumisigaw itong lumabas sa kanya. Ang lahat ay namangha, kaya't sila'y nagtanungan sa isa't isa, "Paanong nangyari iyon? Ito ay isang kakaibang katuruan. Makapangyarihan niyang nauutusan ang masasamang espiritu at sumusunod naman ang mga ito sa kanya." Dahil dito, mabilis na kumalat sa buong Galilea ang balita tungkol kay Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang ating word of the day ay power. May mga salitang madaling bigkasin ngunit bihirang maranasan. Isa na rito ang salitang kapangyarihan. Sa mundo, madalas itong ikinakabit sa posisyon, sa titulo, sa impluwensya, o kakayahang mag-utos at mag-kontrol. Ngunit sa Ebanghelyo ngayon, ipinakikilala sa atin ni Jesus ang isang uri ng kapangyarihang ganap na naiiba. Isang kapangyarihang hindi nananakot kundi nagpapalaya, hindi nagpapasikat kundi nagpapagaling, hindi nangingibabaw kundi nagbibigay buhay. Pumasok si Jesus sa sinagoga ng Capernaum at nagturo. Agad namang namangha ang mga tao. Hindi dahil maganda ang boses niya o mataas ang pinag-aralan niya, kundi dahil siya'y nagtuturo na may kapangyarihan, hindi gaya ng mga eskriba. Ang kapangyarihang ito ay hindi hiniram, hindi inangkin, at hindi ipinilit. Ito'y natural na umaagos mula sa kanyang pagkatao. Ang sinasabi niya ay kanyang isinasabuhay. Ang kanyang salita ay hindi hiwalay sa kanyang buhay. At sa gitna ng pagtuturong iyon, may isang lalaking inaalihan ng masamang espiritu ang sumigaw. Kapansin-pansin, ang masamang espiritu ang unang nakakilala kay Jesus. "Alam ko kung sino ka, ang banal ng Diyos." Isang mapait na katotohanan ang bumungad dito. Ang kasamaan ay nakikilala ng katotohanan, ngunit hindi ito nagpapasakop. Kaya't hindi nakipagtalo sa Jesus. Hindi siya nag-lecture. Sa isang salita, pinatahimik niya ang masamang espiritu at pinalaya ang lalaki. Ito ang rurok ng tunay na kapangyarihan, ang kakayahang palayain ang taong bihag. Sa mas malalim na pagtingin, malinaw ang mensahe. Ang kapangyarihan ni Jesus ay kapangyarihan laban sa lahat ng umaalipin sa tao. Hindi lamang ito laban sa masamang espiritu, sa dramatikong anyo, kundi laban sa lahat ng puwersang kumikitil sa dignidad. Takot, kasalanan, bisyo, galit, kasinungalingan, trauma at kawalan ng pag-asa. Ang taong pinalaya sa sinagoga ay maaaring kumatawan sa marami sa atin na sa panlabas ay nasa banal na lugar, ngunit sa loob ay bihag. Ilang beses na ba nating naranasan na naroroon tayo sa simbahan, nakikinig sa salita, ngunit may mga bahagi ng ating buhay na tila hawak pa rin ng dilim. Mga ugaling ayaw nating bitawan, mga sugat na ayaw nating ipahawak sa Diyos, mga kasalanang matagal na nating kinasanayan. Ang Ebanghelyo ngayon ay nagsasabing ang kapangyarihan ni Jesus ay hindi natatakot pumasok sa mga ganitong lugar. Ang sinagoga,
Ang lugar ng panalangin ay hindi ligtas sa kasamaan. Ngunit ito rin ang lugar kung saan malinaw na kumikilos ang kapangyarihan ng Diyos. Ang mga tao ay nagtanong, ano ito? Isang bagong aral? May kapangyarihan. Ang bagong aral ay hindi dahil bago ang mga salita, kundi dahil bago ang epekto. Ang salita ni Jesus ay may kakayahang baguhin ang buhay. Hindi lang nito tinuturuan ng isip, hinahawakan nito ang puso at pinuputol ang mga tanikala. Ito yung kaibahan ng kaalaman sa karunungan, ng impormasyon sa pagbabago, ng relihiyon sa pananampalatayang buhay. Sa paggunita kay San Hilario, isang ama ng simbahan na buong tapang na ipinagtanggol ang katotohanan ng pagkadiyos ni Kristo sa gitna ng maling katuruan at pag-uusig. Mas lalong luminaw ang kahulugan ng kapangyarihan. Si San Hilario ay hindi naging makapangyarihan dahil sa politika o sa dahas, kundi dahil sa katapatan sa katotohanan. Ang kanyang kapangyarihan ay nagmula sa paninindigan na si Kristo ay tunay na anak ng Diyos. At kung gayon, ang salita ni Kristo ang may huling salita sa kasaysayan at sa buhay ng tao. May mga kapangyarihan sa ating mundo sa malakas sa panlabas, ngunit hungkag naman sa loob. May mga boses na maingay, ngunit wala namang kakayahang magpagaling. May mga ideologies na tila makabago, ngunit lalo lamang nagpapalalim ng sugat. Sa gitna ng lahat ng ito, ang Ebanghelyo ay nag-aanyaya sa atin na muling kilalanin kung anong kapangyarihan ang pinahihintulutan nating mamuno sa ating buhay. Kapangyarihan ba ng takot, ng galit, ng opinyon ng iba, o kapangyarihan ni Kristo na nagpapalaya at nagbibigay buhay? Ang kapangyarihan ni Jesus ay hindi pumipilit. Ito ay nag-aanyaya. Ngunit kapag tinanggap, ito'y epektibo. Kapag pinayagan natin magsalita ang kanyang salita sa ating konsensya, may mga bagay na tatahimik, mga boses na matagal nang nananakot, mga kasinungalingang matagal nang pinaniniwalaan, mga ugaling matagal nang sumisira. At sa katahimikang iyon, sisibol ang kalayaan. Sa huli, ang Ebanghelyong ito ay nagtatanong sa atin, sa harap ng kapangyarihan ni Jesus, ano ang aking tugon? Mamamanghalang ba ako? O pahihintulutan ko siyang pumasok at palayain ang mga bahaging bihag pa rin sa aking buhay? Sapagkat ang tunay na kapangyarihan ay hindi yaong kinatatakutan, kundi yaong pinagkakatiwalaan. Kapangyarihan nagmumula sa pag-ibig at nagbubunga ng kalayaan. Mga kapatid, subok nating tanungin ang ating sarili. Anong kapangyarihan ang tunay na nag-ahari sa ating buhay ngayon? At saang bahagi tayo inaanyayahan ni Jesus na maranasan ang kanyang kapangyarihang nagpapalaya? Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoong Jesus, Ikaw ang banal ng Diyos na may kapangyarihang magpalaya. Pumasok ka sa mga bahagi ng aking buhay na bihag pa rin ng takot, kasalanan at sugat. Patahimikin mo ang mga boses na humahadlang sa aking kalayaan at punuin mo ako ng iyong salitang nagbibigay buhay. Tulad ni San Hilario, gawin mo akong tapat sa katotohanan at matatag sa pananampalataya. Amen. Pagpalain po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen.